Welcome back again dito sa aking DIY station, and for today's video ay ipapakita ko sa inyo yung proseso ng aking top balancing at ipapakita ko rin sa inyo yung internal resistance ng mga battery cell, and then yung physical condition ng mga battery cell na ito. Unang ipapakita ko sa inyo ay itong physical condition ng battery. Yung sa ano niya, yung sa terminal ay okay naman yung mga terminal, maganda naman yung pagka-welding, wala naman ako nakikitang mga butas-butas sa gilid, pulido naman yung pagkaka-welding sa terminal, at flat naman yung lagayan ng busbar, wala naman kahit kaunting bukol. So, ayos naman, pasado naman sa akin. And then, dito naman sa QR code ay in-scan ko itong QR code. Ang in-scan ko, ang lumabas lang ay itong numbering niya. Hindi automatic na lumabas yung data ng battery cell na ito. And then, kinuha ko yung code niya, yung numero niya, tin-upload ko doon sa Google Power para ma-decode yung mga numbering dito. Yung result ay wala ring data, so blanco, hindi ma-trace ng QR code na ito ang data ng battery. Ang quality na battery ay dapat inilalabas niya yung mga data kung kailan siya na manufacture at sino yung manufacturer. So, dito naman sa Hithium 314AH ay wala akong nakuhang data kahit na in-upload ko pa sa Google Power na website. At kinontak ko yung supplier sa Alibaba, tinanong ko kung bakit hindi na re-retrieve yung data ng QR code, at yung sinagot niya lang ay yung sa Hithium factory lang daw ang nakakapag-scan ng kanilang QR code. So medyo disappointed ako dahil as a customer dapat tayo yung nakaka-decode, dapat makuha natin yung data. So hindi na ako nakipag-debate pa. So next ay dito naman sa body condition. So ito yung battery na na-receive ko, yung hindi ko pa nagagalaw. Nung i-check ko yung voltage, ito yung voltahe niya, at check ko rin yung itong body condition niya, kung maganda ba yung ataw ng katawan. At sinig ko dito yung ang kaniyang may pa siya, bloated. Tingnan natin, ito yung niya. So sa 3.2 volts ay mayroon siyang kaunting may kaunting bloat siya, kaunti lang naman ikumpara dito. Flat na flat dito sa baba at saka sa dulo, pero dito ang bandang gitna ay may kaunti. So, makikita nyo yan, gumagalaw. So dito yan sa 3.2 volts. Tapos dito naman nung may charge ko na, may fully charge ko, ay ito naman yung mas lalo siyang lumaki. Ay hindi naman siya masyadong malaki, lumubo lang siya ng kaunti compared doon sa 3.2 volts. Kung ipagdidikit mo yan, so may siya, may gap dahil sa pag-bloated ng battery. Kung i-check naman natin sa roller, yun, at lumaki ng kaunti yung bloated niya. So masasabi natin in terms sa physical condition ay hindi siya fully quality, dahil bagong-bago siya na battery at lumulubo, may lobo na agad. Yung good quality na talaga na battery ay talagang flat na flat, katulad ng sa AVE na battery. Kahit na fully charge mo yun ay flat na flat talaga yung katawan niya. So
So dito sa lithium, hindi pa na full charge ay may kaunting ano siya, bloated. Ito yung cap niya. May iba naman na kaunti lang. Pag dito na sa full charge ay may kaunting bloat na lumulubo. So in terms sa physical condition ay medyo hindi siya fully quality. At yung kadalasan na ginagawa ng iba pag nag-top balancing sila ay kinocompress nila yung battery bago nila i-top balance para daw maiwasan yung pag-lubo ng battery. At dito sa akin ay hindi ko na kinompress dahil iniwasan ko na ma-compress yung battery kapag naka-bloated na. Okay lang yung pag-compress pag yung flat pa yung battery na wala pang bloat na nangyayari. So parang nire-restrain mo na maglobo siya. Ito sa akin ay may bloat na. So ang ginawa ko ay hinayaan ko na lang siyang mag-bloat hanggang saan. So nung na-charge ko siya sa 3.6 volts at tiningnan ko kung gaano kalaki yung bloat niya at nung pag inassemble ko na ito ay i-restrain ko na lang siya. Hindi ko na siya i-compress. Iba kasi yung compression eh. Yung compression ay dinidiin mo, pinipilit mong idiin yung battery para mawala yung bloat. Kung sa akin, ang gagawin ko sa akin ay lalagyan ko lang siyang restrain. Kung saan umabot yung lobo niya sa full charge ay doon ko na siya i-restrain para hindi na siya mas lalong lulubo pa pag nagka-charging, discharging siya sa ating mga setup. Restrained lang yung gagawin ko, hindi ko na siya i-compress. During sa capacity testing ng battery ay comparing ako ng tatlong battery in terms sa rating sa bloated. So nag-discharge ako ng isang battery hanggang 2.55 volts, tapos itong battery na 3.2 volts at saka 3.6 volts. So sa 2.55 volts, tinik ko yung physical condition ay flat na flat yung body ng battery. At itong 3.2, so may lobo siyang kaunti. At dito naman sa full charge 3.6 volts ay lumobo rin ng kaunti. So itong battery na to, napansin ko sa pinag-compare ko yung tatlo sa in terms sa state of charge. So pag naka fully discharge siya ay flat na flat yung battery, wala siyang lobo. So pag nasa 20% ay lumulubo na siya kaunti, and then sa pag naisagad na ay doon na rin makikita mo na yung maximum na bloated sa battery na ito. So naisipan ko na pag i-top balancing ko siya ay hayaan ko na lang siyang isagad sa bloat kung saan abot at saka ko lang siya i-restrain. Iniiwasan ko kasing i-compress itong battery nito kasi ito ay napansin ko na lumulobo siya. So iniiwasan ko na i-compress itong battery kasi natakot ako na pag naipilit kung i-compress habang siya ay nag-bloat, baka bumigay itong relief valve niya. So hayaan ko na lang siyang i-charge sa 3.6 volts na hindi kino-compress at titingnan ko kung hanggang saan na lulubo yung battery niya. Doon ko na siya i-restrain para hindi pa siya lalong lumobo pag nasa normal operation na siya sa aking setup during charging at saka discharging. So marirestrain ko na yung paglubo pa in the future. So ang gagawin ko, restrain lang, hindi compression pag inassemble ko na itong battery. So ang final conclusion ko sa battery na ito in terms sa capacity ay pasado siya dahil lampas siya sa rating niya na 314 amp hour. During sa capacity testing, naka-average siya sa 334 amp hour yung actual capacity. So maganda siya sa in terms sa capacity.
At in terms naman dito sa QR code ay bagsak siya. Wala tayong nakukuha na data. So hindi natin alam kung kailan ito na i-manufacture at kung tunay ba na hit yung ito. And then sa physical condition naman ay may kaunting lobo siya. At ang tunay na quality na battery ay makikita sa physical condition kung may blue tint pa siya or wala. At sa akin ay accepted ko na ito dahil yung mga battery naman talaga ay hindi maiiwasan na nag-bloat kahit gaano pa yan ka-quality. Sa umpisa ay wala pang bloat pero sa katagalan ay lalabas din yung bloating niya. So wala namang battery na hindi nag-bloat. Sa akin ito ay accepted na. And then pag na-assemble ko na itong battery at naikabit ko na sa aking solar setup, i-monitor ko ito at after 1 year ay mag-capacity testing ulit ako kung may pagbabago ba sa kanyang capacity after 1 year in operation, at saka i-check ko rin yung physical condition niya kung bumubo ba lalo yung battery after sa isang taon na operation. And then later on, 2 years, 3 years hanggang 5 years, so palagi ko yung i-check para makita ko kung gaano ito ka-quality. So ngayon guys, ay i-check ko itong mga internal resistance at voltages ng mga battery na ito. Actually, na-check ko na ito dati nung dumating ito sa akin. I-check ko na yung mga internal resistance niya. Nung dumating dito, ang voltage niya ay nasa 3.2 volts. Check ko yung resistance niya, nagre-range sa 0.20 milliohms to 0.80 milliohms. So ngayon, ulitin ko yung pag-check sa internal resistance kasi ngayon ang battery na ito ay naka-full charge na to 3.6 volts. So gusto ko lang i-check kung may diferensya ba, kung may pagbabago between 3.2 volts at saka 3.6 volts, ano yung mga internal resistance na pagbabago. Tapos ay proceed na ako sa top balancing. Then sa top balancing, ang standard at normal na ginagawa ng iba ay pinaparallel lahat ng battery, itong 16 piraso na battery. At ngayon sa akin, hindi ko magagawang iparallel lahat dahil nagkulang ako sa bus bar. So ang gagawin ko, hahatiin ko itong mga battery sa dalawang grupo. So walang 8 piraso at saka 8 piraso. So, unahin ko itong isang block na 8 piraso. Ito yung una kong itatap balance, ipaparallel ko lahat. And then pagkatapos mabalance, doon naman ako sa pangalawang grupo. So 8 piraso din, ipaparallel ko rin lahat at itatap balance. So dalawang beses ako mag-tap balance dito sa isang grupo at sa isang grupo sa isang grupo dahil kulang ako sa bus bar. Wala namang problema yan dahil lahat ng ito ay itatap balance ko sa 3.6 volts. Kahit may konting diferensya lang, walang problema yun dahil ang battery curve ay pag nasa peak na 3.6 volts, kahit may mga 10 millivolts or 20 millivolts pala yan, ay konti na lang yung diferensya niya in terms sa capacity kasi nga nasa peak na siya ng battery curve. At ang bagay na yan ay kaya na yung balance pag nabuo na yung battery. Ang active balancer ng BMS ang siyang magtatrabaho para sa balancing. Yun, ay proceed na ako sa pag check ng internal resistance at mga voltages.
naka-parallel na ang aking 8 pirasong battery, ang unang grupo. At nakakabit na rin itong aking battery tester. So ginamit ko lang yung charging function niya. Actually, itong battery na ito ay naka-charge na siya hanggang 3.6 volts. Pwede na siyang hindi ikargahan pa dahil ito ay nasa peak na siya ng kanyang capacity. Kahit i-parallel lang ay pwede na siya dahil konting-konti na lang yung balancing na gagawin mo. So, ngayon ay gusto ko lang ikargahan ulit para talagang ma-make sure na 3.6 volts siya kasi bumaba kasi yung voltage niya 3.5 higit. So charging ko lang saglit, alam ko sa saglit ito mapupuno dahil almost full na siya. So pag yung current ay during charging, pag yung current ay bumababa na hanggang 0.8 amps ay tapos na ang kanyang charging function. And then after that, hayaan ko lang siyang naka-parallel at mag-self-balancing yung battery. Kasi yung nature ng battery, kahit walang nakataktak, naka-parallel lang siya, ay automatic na mag-equalize yung voltage niya. Kasi parang sa ano lang sa tangke ng tubig, pag pinag-parallel mo yung tangke ng tubig, ay kusang nag-equalize yung tubig na level ng tubig. So same din dito sa battery, pinag-parallel mo siya ay automatic na nag-equalize yung battery at saka yung capacity niya. So ito, at pag natapos na itong isang grupo ay proceed naman ako sa pangalawang grupo at yun naman ang parallel at balancing ko, ililipat ko yung mga busbar. So ngayon, hayaan na natin hanggang sa matapos ito. So ito na, at natapos na ang top balancing ng aking mga battery. Yung unang 8 piraso ay nakargahan lang siya ng 1.9 amp hour at yung pangalawang grupo naman ng battery ay 1.4 amp hour lang yung naikarga niya kasi nga ay puno na yan, so saglit lang siyang i-charge. Pagkatapos ay hinayaan ko lang siyang mag self balancing, hindi ko lang tinanggal yung bus bar nung matapos siyang mag charging. Hinayaan ko lang ng mga ilang oras, and then yung sunod naman yung pangalawang grupo ay ganoon din, nang matapos na siya mag-charging ay hinayaan ko lang siya mag-balancing. Kinabit ko lang siya, hinayaan ko lang yung parallel niya kasi yun nga ay puta yung nag-equalize pag naka-parallel yung mga battery. Ngayon i-double check ko yung battery voltage kung balance na ba siya. Tingnan natin after mag-balancing siya, check natin yung voltage. .575, 3.574, 3.574, 3.575, 3.574, 3.574, 3.574, 3.571, 3.575, 3.575, 3.575, 3.574, 3.574, 3.574, 3.573. So okay naman, kaunti lang yung diferensya ng ibang battery na nasa mga ano lang 2 milliamps. So ayos na yan. Yung 5 to 1 milliamp kaya na yung i-balance ng active balancer ng BMS. Kahit na 20 milliamps kaya na yung i-balance. Ayos na yung top balance at ready na ako mag-assemble ng battery na ito. So, i-series ko na ito lahat at i-assemble ko siya at lalagyan ko siya ng
plywood para sa pag-restrain ng battery para mapigilan yung bloated, yung paglobo ng battery. So lalagyan ko yan ng plywood para i-restrain yung pag-bloated niya. So sa susunod na video, abangan nyo, i-assemble ko na itong battery para ikabit ko na to sa ating solar setup. So talagay ko rin yung BMS at ready ko na to. So abangan nyo at stay tuned for the next video.